Elizabeth Cruz point of view. Nagpabalik-balik ang tingin ko sa dalawang kamay na nakalahad ngayon sa harapan ko. Ang isa ay may pamilyar na init ng kamay at ang isa naman ay nagbibigay naman ng comfort sa akin. Sa huli, nabalik ako sa realidad at tinanggap ang kamay ng lalaki sa aking kaliwa at hinayaan siyang tulungan akong tumayo. Okay ka lang, Liz? Alalang tanong ni Lucas habang sinisipat ako at hindi pa rin binibitawan ang kamay ko. Mula sa sulok ng aking kanang mata ay nakita ko kung paanong dahan-dahang ibinaba ni Godric ang kanyang kamay na hindi ko ito tinanggap bago tumalikod. Oo, ayos lang ako, Lucas. Salamat ha. Tila napapaso namang inalis ko ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya bago inayos ang buhok. Pasimple kong inilibot ang mga mata ko para makita sa amin na nakatingin ang mga mata na tila ba nasa isang drama. Hi Elizabeth, bakit ba kahit saan ka magpunta ay nagiging sentro ka ng atensyon at chismis? Dahil likas na Maginoo ay inihatid ako ni Lucas sa aming mesa at agad naman akong kinumusta ni Mandy. Isang tipid ng ngiti lamang isinagot ko bago hinimas ang tuhod na nasaktan. Ilang sandali pa ay inihain na ang pagkain. At kahit na mukha itong masarap ay hindi ko makuha ang sarili kong kumain ng marami. Ang mga tao sa paligid ay masayang nag-uusap habang kumakain, habang ako ay tahimik na nilalaro ang pagkain. Bakit niya yun ginawa? Bakit niya iniwan si Monique para tulungan ako? At bakit dismayado siya at nasaktan dahil si Lucas ang pinili ko? Bakit? Pinaglaruan mo lang ako, hindi ba? Kaya bakit? Bakit kailangan mo pa ring umarte, Godric? Hindi pa ba tapos ang plano mo? Tuluyan ako nawalan ng gana at pinadala na lamang si Lucas ng text na mauuna na ako. Nagpaalam na rin ako sa mga kasama ko sa mesa at nagdahilan na sumama ang pakiramdam ko. Hindi ko kayang magtagal doon. Bit-bit ang purse ay taas noo pa rin naman akong lumabas at naglakad pabalik sa kwarto ko. Nakakailang hakbang pa lang nang may biglang pumigil sa akin. Bahagya ako napasinghap at dahil tinanggal ko na ang huwad at peking ngiti sa mga labi ko, ay malaya na niya nakikita ang totoong emosyon. Napilit kong ikinukubli at tanging ako lamang ang nakakakita sa tuwing haharap ako sa salamin. Hindi siya nagsalita, hindi na kailangan pa. Marahan niya akong hinila at dahil ugmok na ako, nagpatangay ako hanggang sa makarating kami sa may rooftop ng hotel na yon. Bagya ako nanginig ng umihip ang malamig na hangin at maagap niya akong binalutan ng suot niyang suit. Narinig ko siyang napabuntong hininga. I'm sorry, I should have known. I should have known that you were just putting an act to convince us. Nanlabo ang aking mga mata. Hindi lang dahil sa lamig kundi dahil sa halo-halong emosyong nararamdaman ko. Pait, selos, sakit, lungkot at galit. Kinagat ko ng mariin ang pang-ibabang labi ko upang pigilan ang sarili. Ngunit nang walang sabi-sabi niya akong yakapin, tulad ng ginawa niya noon ay hindi ko na napigilan pa. Maigpit akong napangiti sa kanyang suot at ibinuhos ang ilang linggong pagpapanggap na ayos lang ako, na nakalimot na ako, nakaya ko na ulit. It's okay, cry it out, Liz. Walang masamang maging mahina. I understand that you had to act strong for your sister and friends. Pero minsan kahit naman ang sundalo ay nakahandang sumuko kapag hindi na niya kaya. Namayani sa rooftop ang palahaw ko na parang isang bata. Tinangay ng hangin ang bawat paghikbi at pagsinghot ko. Kagaya na sabi niya, inilabas ko ang totoo. Hindi si Elizabeth na nagpapanggap lang. Hindi si Eliz na malakas at lalong hindi si Beth na matapang. I'm sorry. Paulit-ulit kong bulong sa hangin. Hindi naman talaga ako malakas at matapang. Mahina akong tao, Lucas. Napakahina ako. I'm sorry. I cannot be okay. Ayoko nang maghigante. Hanggang kailan ba namin paghihigantihan ng isa't isa? Gusto ko lang naman ng tahimik at payapang buhay kasama ang kapatid ko. Bahagya akong lumayo sa kanya habang mahigpit pa rin ang pagkakakapit sa damit niya. At tiningala siya. Ayaw kitang gamitin. Napakabuti mo, Lucas, at hindi kita kaya saktan. Nararamdaman kong pinupunasan niya ang magkabila kong pisngi na basang-basa na ng luha ko. At sa malabong paningin ay nakikita kong namumula na rin ang mga mata niya
habang hinahaplos ang ulo ko. It's okay, Liz. Hindi mo ako nasasaktan, okay? Okay lang ako. I'm not okay. Ayoko nito. Ayokong kalimutan kung sino ako. Ang gusto ko lang naman ay makasama si Sky at mabawi ang bahay namin. Gusto ko lang na hanapin ang sarili ko. Muli niya ako niyakap habang hinahagod ang likod ko. It will be okay, Liz. Everything is going to be fine. Mula nang maulila kami ni Sky ay pinangako ko na sa sarili ko na magiging matatag ako at malakas ang loob. Itinaga ko na sa isipan ko na hindi ako pwedeng maging mahina o magpakita ng kahinaan dahil ang bawat tao sa paligid namin ay ako ang inaasahan. Kaya naman tumanda ako at inaako ang mga problema at sinasarili ang mga bagay-bagay. Noong una ay pumayag ako dahil gusto kong maging abala. Gusto ko siyang mawaglit sa aking isipan at natupad ko naman ito. Nagtagumpay ako. Ngunit itong mga nakaraan ay maraming bagay na nagpapaalala sa kanya sa amin. Mga bagay na sinasampal ako at pinapaalala na hindi ako ayos. Na tao pa rin ako at nasasaktan din. Napupuno, napapagod. Nang gabi ring iyon ay nakapagdesisyon na ako na lalayo na lang muna kami ni Sky. Malayo sa aking ex, malayo sa aming mga kamag-anak at babalik lamang kapag kaya ko na. Kinabukasan ay pumayag akong ihatid ni Lucas sa kondo ni Justin. At dahil nahimasmasan na ako, ay nakaramdam ako ng hiya dahil hindi ko siya sinasadyang saktan at tatanggihan kagabi. Sorry talaga, Lucas. Mabait kang tao at kahit na sino ay mamahalin ka, pero sinusundot ng konsensyang malungkot kong sabi sa kanya. Isang balungkot ng ngiti ang pinakawalan niya bago marahang inaplos ang braso ko. Ang plastic ko siguro kung sasabihin kong hindi masakit, pero okay lang ako, Liz. When I saw you again, para kasi nakita ko ulit yung pinapangarap kong babae, kaya hindi na kita pinakawalan pa. But I respect your feelings. I will still be your friends. I'll be just right here when you need a friend. Maraming salamat sa iyo. Hindi ko alam kung paano ko magkakabangon kung wala ka. Kung di mo ko iniligtas sa ganong sitwasyon, Lucas. Dahil sa labis na utang na loob at dahil wala namang mali siya ay tumingkayad ako para yakapin siya bilang pasasalamat. Ilang sandali pa ay narinig akong pagbagsak mula saan. Ngunit na lumingon ako ay wala naman akong nakita. Nang magkapaalaman ay sinalubong ako ni Justin at nagtanong kung kumusta ang Baguio. Imbis na sumagot kagad ay niyakap ko siya ng mahigpit. Maraming salamat sa lahat, Justin. Sa tulong, sa pag-iintindi at sa pagtanggap mo sa akin. Unti-unting naging relax ang katawan niya bago niya ako niyakap pabalik. Anong katrabahan ito? Mamamatay na ba ako? Bahagya ako natawa sa sinabi niya at ibinigay sa kanya ang pasalubong ko. Sa ngayon ay hindi ko na muna sasabihin sa kanya ang totoo. Aalis ako dahil alam kong hindi niya ako gugustuhin umalis. Aalis ako para itayong muli ang sarili ko na kaming dalawa lang ni Sky. Nang umalis si Justin ay nagsimula ako mag-impake hanggang sa natigilan ako dahil may kulang pa pala. May isang importanteng bagay ako nakalimutan sa bahay ng aking ex. Ang nag-iisang litrato naming pamilya. Dahil ang bag ay nagdesisyon akong sumadya roon para kunin ito. At habang lula ng tricycle ay tinawagan ko na si Sky. Ate, nakapakagat ako sa labi bago humigpit ang hawak sa cellphone. Sky, paano kung ayayin kitang manirahan na muna sa malayo? Malayo sa lugar na ito. Malayo sa mga kamag-anak natin. Pero bakit, ate? Paano ang mga trabaho natin? Paano yung nobyo mo? Paano yung bahay? Napalunok ako bago bumuntong hininga. Maghanda ka na lang ha. Mga importanteng bagay lang ang dalhin mo, bunso. May tiwala ka naman sa atin, di ba? Para sa atin to. At pangakong babalikan natin ang bahay. At tayo na muli ang magmamay-ari nito. Papaliwanag ko sa iyo lahat kapag nakita tayo. Mamayang gabi ay magkita tayo sa terminal ng bus pauwing Nueva Ecija. May naipon ako kaya makakapag-umpisa tayo roon kahit papaano. Ilang sandali siyang natahimik sa kabilang linya. Sige ate, kapatid kita kaya may tiwala ako sa iyo. Nakahinga ako ng maluwag sa narinig. Sige, magkita tayo mamaya ha. Bye. Nang makarating sa kanto ay bumaba na ako.
at naglakad patungo sa bahay. Sandali kong pinagmasdan ang pamilyar na bahay at iniisip kung paano ako makakapasok nang makitang nakaawang ang gate. Napamaang ako bago ito marahang binuksan at nakita ang kotse niya sa loob. Kumabog ang dibdib ko sa kaba na maglakad papasok at nagtaka na maging ang front door ay bukas. Marahan ko itong itinulak at halos malaglag ang panga at lumuwa ang mga mata dahil sa gulo ng paligid. Nakatumba ang ilang gamit, basag ang center table, TV at ilang babasaging gamit na nakakalat sa lapag at kinailangan kong iwasan. Ano nangyari? Pabulong kong tanong sa aking sarili. Nanakawan ba siya? Kinakabahan kong tanong sa sarili at napasinghap nang makita ang ilang patak ng dugo sa marmol. Kumabog ang dibdib na sinundan ko ito. Hanggang sa makarating ako sa kwarto niya at natulos ako sa kinatatayuan na makita siya nakasandal sa kama niya. Ang magkabilang kamay ay puro sugat at may tumutulo pang dugo. Sa paligid niya may ilang bote ng alak na ubos na at ang ilan ay basag-basag. Naku po, bulalas ko at napatutob sa bibig bago nabitawan ang hawak na bag at lumapit sa kanya. Anong ginawa mo sa sarili mo? Bakit mo sinasaktan ang sarili mo? Nanginginig ang boses kong tanong bago marahang kinuha ang mga kamay niya para pagmasdan ang mga ito. Hindi mabilang ang sugat na naroon at hindi tumitigil sa pagdurugo. Marahas niyang binawi ang mga kamay. Why do you care? Umalis ka na nga. Doon ka sa bago mo at huwag kang magpanggap na may pakialam sa akin. Anas niya at aamoy ko ang alak mula sa hininga niya. Imbis na maapektuhan ay dumiretso ako sa banyo niya. Kumuha ako ng planggana sa kabinet at bimpo bago ito pinuno at binalikan siya. Kahit na anong pigil niya ay pilit kong kinukuha ang mga kamay niya at diniinan dahilan para mapaaray siya. Ano akala mo sa kamao mo? Kay Pacquiao? Inis kong wika habang nililinis ang sugat niya. Ramdam kong maitim niyang pagtingin sa akin. Bakit ka ba nandito? May kukunin lang ako at aalis na rin ako. Kaya huwag ka mag-alala. Hindi ako naparito para magmakaawang balikan mo o anuman. Bahagi ako napangiwi nang mapuno ang bimpo ng dugo niya at magkulay dugo na ang tubig. Bakit hindi mo kasama ang boyfriend mo pinili mo kaysa sa akin, ha? Malamig at tinig niyang tanong. Nang matapos ay binitawan ko ng mga kamay niya. Hindi ko siya boyfriend, okay? Napipigas sagot ko at tatayo na sana nang walang sabi-sabi niya akong hinila. Palapit at ilang sandali pa naramdaman ko ang paghalik niya sa akin. Nanlaki ang mga mata ko sa ginawa niya at kaagad na lumayo. Bago tumayo at sinamahan siya ng tingin. May girlfriend ka na, gumaganyan ka pa. Balak mo rin ba siyang saktan? Galit kong sabi bago naglakad palayo. Ngunit nakakailang hakbang pa lang ako ay nagsalita siya. Hindi ko siya girlfriend, Beth. Never. I just used her to hurt you. To get even. I have no feelings for her. Hindi ako lumingon ngunit tila naman natulos ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako sigurado kung ano ang dapat na sabihin o nararamdaman sa sinabi niya. Hahakbang na sana ako muli nang yakapin niya ako mula sa likuran at ipatong ang baba niya sa balikat ko. Mahal kita. Mahal na mahal pa rin kita. At pakiramdam ko mamamatay ako pagkasama mo siya. Dito ko na lang sa tabi ko, please. Huwag ka nang bumalik sa kanya. Sa narinig ay hindi ko naiwasang mapasinghap. Itutuloy.